So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay. So andito ulit tayo upang sumagot sa mga katanungan, sa mga inquiries na tinatanong sa atin ng ating mga subscribers. So nakakatuwa dahil palagi kayong nandyan, nagtatanong, interesado, gustong malaman, gustong may makuhang knowledge. So maraming salamat. Ibig sabihin po nito, kayo po ay nagtitiwala sa mga turo, sa mga paliwanag, at sa mga recommendation ko dito. Anyway, so muli mga katanungan niyo po ang ating sasagutin at napakarami. Napakarami at iisa-isahin po natin yung sagutin para po sa inyo. So isa lang palagi hinihiling ko if ever na nagugustuhan niyo po yung advice, yung videos, yung informative videos na isineshare ko dito, huwag kalimutan, wala po itong bayad ha. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at mag-comment sa baba para ma-shoutout kita at syempre ma-recognize din. Anyway, so kung nagawa nyo na po yan, maraming salamat at simulan na po natin ang mga katanungan na ating sasagutin ngayong araw na to. So ang unang katanungan ay galing kay Sally Benjamin Enriquez. Ako po si Melchor Salenga. Okay? Isang buwan na po akong nagpapakain ng Jackie Oats. Maganda po sa manok. Ano po ang antibiotic sa bagong pisa na sisiw? Okay? So pag po bagong pisa, hindi po antibiotic ang inyong ibibigay mga kamanok, kundi electrolytes, vitamins. Kasi ang kailangan po nila, pagkapisa po nila galing sa itlog is energy. Yun po ang kailangan nila. Kailangan po electrolytes, yung makakapag-energize sa kanilang katawan. Okay, dahil nakaka-stress po yung galing sa itlog eh. Pag po napisa kayo, full force mong itutulak yung shell para makalabas ka doon. Which is nakakaubos po ng lakas yun pagdating sa sisiw. Kaya pag ang ating mga sisiw ay galing ng incubator, mainit doon, stress sila, paglabas, vitamina pong ibibigay. Electrolytes po, hindi po antibiotic. Okay? So anong vitamina, anong electrolytes, pwede pong asukal, maskubado, ihalo lang po sa konting tubig. Konting tubig lang, huwag niyong sosobrahan, baka mamaya mga waterer na sobrang lalaki, baka mamaya malunod pa yung mga yan. Yung tipong konti lang, sip lang, konting-konti lang. Saka kayo magpapalit ng malalaking waterer pagka kaya na nilang uminom, kaya nilang ilublob ang kanilang tuka. Kasi napansin ko dati na experience ko, nung first day, second day ng mga sisiw, ang lalaking waterer nung aking inilagay, kita ko. Yung iba nalunod eh. Yung iba, hindi ko alam, puno-puno yung butse pero nag-abroad. So, lesson learned, pag magbibigay kayo ng painom sa inyong mga day-olds, maliliit lang po munang waterer. O kaya naman maglagay kayo ng mga batong buhay doon sa painuman nila kung wala kayong waterer na maliit. Yung mga batong buhay, wag lang mapalublob yung mismong ilong ng ating mga sisiw kasi nakakalunod po yun. Okay? So, sa first day, after hatching ng inyong mga sisiw, electrolytes po, hindi po antibiotic ang ibinibigay. Wala pa pong bakterya sa sistema ng manok. Kailangan nila is to energize their body. Okay? Asukal, sa tubig lang po. Halo lang po. Konti lang po. Okay? So, next question. Ito galing kay Andy Rebato. Ayan. Idol, may manok ako na umiipot ngayon ng puti na drop. Ano kaya ang gamot dyan? Okay? So, sa mga manok po natin na umiipot ng puti, actually po, pwede namang umipot ng puti yung ating mga alaga kapag sila is empty na. Pero kung napansin nyo, matamlay yung manok, ayaw kumain, tulala, malungkot, walang sigla, hindi masaya, ayaw tumilaok, problema po yun, sakit po yun. Mga kamanok, pagka umiipot ng puti, ito po ang dapat nyong ibigay. Okay, so ano yan kamanok? Ito po mga kamanok yung tinatawag nating NF1. Ayan. So NF1, gawa ni excellence, at talagang excellence din po magpagaling. Napakaganda po nito. Pagka meron kayong manok na umiipot ng puti, white droppings, ito po ay napakamura lang. So, hanapin ko, ilalagay ko po dito, or kung hindi man lumabas dito, sa video. Tapusin nyo yung video. Pag may lumabas na image ng NF1, i-click nyo po yun para makakuha po kayo nito. Okay? So, ibibigay nyo lang po ito umaga at hapon. Hindi nyo na po kailangan patukain yung manok kasi ang manok po is stress. Yung manok po kalimitan, hindi po matunawan kapag umiipot po sila ng puti. So, umaga at hapon po ang pagbibigay nito sa kanila. Okay, for 7 days po tayo. Huwag po kayong mag-alala, hindi naman po ito ganun kamahalan, kaya kaya nyo po itong i-maintain sa inyong mga alaga for 7 days. NF1 pagdating sa white droppings ng inyong mga alagang mga manok. Okay? So, next question tayo. Ito galing kay Ronald Tumbagohan. Ayan. So, Sir Mamay,
Hanggang kailan ang itatagal ng Jackie Oats? Napapanis din po ba yan? At may limit na araw. Okay? Okay, so pagdating sa buhay ng ating fermented Jackie Oats, hanggang kailan ba ang itinatagal nito? Hanggang kailan ba to maaaring makasurvive ng fermentation? Actually mga kamanok hindi ko pa po ito na natatry na ibabad ng 1 taon. Pero 5 buwan. 5 buwan, itinagal niya okay na okay pa eh. Ano ang maintenance ng fermented Jackie Oats para hindi po ito masira? Yung araw-araw, haluin niyo lang po araw-araw. Para yung fermentation, paikot-ikot po. Wala pong matuto yung grains. Kasi po, napansin ko, kaya po nasisira ang fermented Jackie Oats, nakakalimutan po nating haluin. Nakakalimutan po nating imekos-mekos everyday. Mahalaga po na haluin natin everyday. Kung everyday din tayo nagbibigay ng pagkain, kung halimbawa, ngayong araw na to, magpapakain ako ng manok, kukuha ako ng Jackie Oats, halo, bigay sa manok. Kailangan yung natirang Jackie Oats sa lalagyan, haluin nyo din po. Para po yung mga nasa ibabaw, hindi po maigahan, hindi po madry. Kasi po, dun po nagsisimula na masira ang Jackie Oats eh. Pag po ang tubig medyo mababa na dun sa mismong grains, okay, natutuyo po yung ibabaw. Pag po natuyo yun, mangingitim po yun. Pag nangitim po yun mga kamanok, doon po nagkakaroon ng uod. Pag nagkaroon po yan ng uod, masisira po yung grains. Pag nasira po yung grains mga kamanok, napapanis na po, masisira. Pero kung everyday nyo po yung hahaluin, haluin nyo ng haluin, yung mga nasa ibabaw na umiitim, napapansin nyo, nadadry, haluin nyo, mapupunta sila sa ilalim, magiging okay po ulit. So, magiging maayos yung fermentation, hindi magkakauod, tumatagal ang fermentation. Sa pagkakaalam ko, o sa tingin ko po, pwede siya tumagal ng 1 taon, basta alagaan nyo lang po ng paghahalo. Alagaan nyo lang po ng maayos yung Jackie Oats. Kailangan, everyday nahahalo, hindi nadadapuan ng lamok, ng ipis, o ng langaw. Okay, so matagal po. Makakatipid kayo. Maganda po, maganda. So next, ito galing kay Michael de Guzman. Ito po ay feedback lang. Idol, sa una mabaho, pero habang tumatagal ay bumabango na ang fermented Jackie Oats. Yes po, nasasanay din po tayo. Kung dati, bahong-baho kayo, bahong-baho. Pero pag nakita niyo yung resulta, i-disregard niyo na po yung amoy. Masasanay na po kayo at baka maging masaya pa kayo. Totoo nga pala yung sinabi ni Mamay. Napakaganda pala nito sa katawan ng manok. Nakatipid na ako. Napakaganda pa ng manok ko. So, thanks me later pag na-adapt po ninyo yung magandang benepisyo ng fermentation. Okay? So, next question tayo. Eto, galing kay Philip Portines. Idol, tanong po, kasi yung manok ko na naka-cord, nanginginig po ang tuhod. Ano kaya ang magandang ibigay sa kanya para mawala yung panginginig? Salamat po, Idol, sa sagot. Okay, kung yung inyong manok nasa TV, naka-cord, nanginginig yung tuhod, baka naman first time lang nilang mailagay dyan. Hindi pa sila sanay. So, pag hindi pa sanay yung manok, unfamiliar pa siya doon sa nakalagay sa kanyang paa, sa kanyang environment, which is normal po yun. Okay? So, normal po yun mga kamanok. So, hayaan mo lang masanay. Pagka ilang araw na niya dyan sa cording, makikita mo masasanay din po siya. Bigyan mo lang siya palagi ng magandang suplemento like Mega B12 para sa ganoon ma-develop yung maturity ng manok, para sa ganoon maganda yung blood circulation sa loob, hindi siya namumutla, hindi siya kinukulang ng bitamina. Okay? So Mega B12 muna sa ngayon para maiwasan natin yung medyo pagiging nervyoso ng manok mo. Okay? So next question ulit tayo mga kamanok Hanap tayo. So bago ko po sagutin yung isang tanong sa mga gusto niyong magtanong, huwag po kayong mahihiya. Feel free po na magtanong dyan sa comment section. Wala naman po yung bayad. So, ilagay nyo lang po dyan. Tulong ko na po ito sa inyo para kahit paano ay mabigyan natin ng kasagutan yung mga nagtatanong, yung mga newbie, matulungan po natin. Okay? So, next. Ito galing kay Ying Saburani. Idol, paano kung bulto na yung manok? Pwede pa bang pakainin ng Jackie Oats? Yes, pwede pa rin naman. Pwede pa rin po. Kasi po yung mga bulto ng manok, hindi natin po pwedeng sabihin na healthy po sila eh. Yung iba kasi, bulto ang bibigat. Bulto pero may sabola. Ang Jackie Oats po mga kamanok, yan po ay nagbibigay ng bultong pangangatawan which is ginagawa niyang lean yung muscle ng manok. Malaki pero wala siyang taba. Malaki pero magaan. Baka yung sinasabi niyong bulto, bulto nga. Mataba naman. Bulto nga, masapola naman. Mabagal po yan.
Kaya mga kamanok, si Jackie Oats pwede nyo ibigay para sa ganun makuha nyo talaga yung maskuladong pangangatawan. Walang taba. Hindi yung hindi yung bulto nga pero ang bigat. Bulto nga ang sapola naman, bumulto sa sapola. Ayoko po nung ganun. Magbigay kayo ng Jackie Oats para makuha nyo yung sinasabi kong pangangatawan ng manok na dapat meron kayo. So, yun lang muna sa ngayon, mga kamanok, ang mga katanungan na ating sasagutin. And hopefully, nasagot natin ng maayos. At sa mga magtatanong dyan, muli, wala pong bayad to para sa mga newbie, sa mga interesado lang po. Nandiyan lang ang comment section, lagay nyo lang mga katanungan nyo, akong bahalang sumagot. Next topic. So, paano mga kamanok, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.